Hello guys, sa video na to pag-uusapan natin ngayon kung magkano nga ba ang interest ng pay later kapag hindi natin ito nabayaran on time or lumagpas na tayo sa ating due date. So bago tayo mag-start guys, so ano nga ba itong pay later? So itong pay later guys, ito yung pinapahiram ni Shopee sa atin na credits or pera at pwede natin itong i-purchase sa Shopee. So pwede natin siyang ibili ng kahit na anong item and hanggang dun lamang sa available credit na ibinigay sa atin ng Shopee. Sa mga nagtatanong naman kung nagbibigay po ba or may discount po ba kapag ginamit namin si SpayLater. So kapag new user kayo, minsan may mga voucher na binibigay or pwede nating gamitin kay SpayLater na kung saan malaki yung discount na mababawas natin kapag nag-purchase tayo ng item at ginamit nating mode of payment si SpayLater. And minsan din, nagkakaroon din sila ng no interest sa pinurchase nating item. Ngayon naman pag-usapan na natin kung magkano nga ba ang interest kapag hindi natin nabayaran on time or lumagpas na tayo sa due date. So magkano nga ba ang interest kay Pay Later? So ito po guys is based sa aking experience na meron akong pinurchase noong 2023 na hanggang August ay hindi ko po siya nabayaran. So, i-check ko po dito sa aking transaction kung magkano yung interest mula doon sa aking due date at hanggang ngayong August na hindi ko nabayaran. So, dito guys, kapag inopen nyo yung Shopee account niyo, i-click nyo lang yung Me, and then makikita nyo dito yung Pay Later. So, click nyo lang itong icon na nakasulat ay Pay Later, and then makikita nyo na dito kung magkano yung available credit at yung inyong bill and your transaction. Kung gusto niyo talagang makita kung magkano ang inyong available credit or total credit, i-click niyo lang itong total credit amount and then lalabas na po kung magkano. And then kung gusto niyo po talaga i-check yung bill ninyo, i-click niyo lang itong bill and then lalabas ito yung dalawang option. We have the current bill and the upcoming bill. So next naman is your transaction. So i-click niyo lang yung transaction, makikita niyo na dito kung magkano na at ano na yung mga nabayaran natin dito kay SpayLater. Punta naman tayo dito kay paid. So, from February to August, which is ngayon, so wala po akong na-purchase na item po niyan. So, nag-purchase ako ng item ng 2023 and yung last due date ko po is January 2024. So, ito po yung bill amount ko po for the installment, ₱470. Meron po siyang late charges na ₱23. And then, magkano po yung kailangan kong bayaran? So, nagkakahalaga ng ₱493 po. Kasi from January to August, yun po yung months na hindi ko po siya nabayaran. So imagine ₱23 lang po yung kanyang late charge po. Medyo maliit at okey naman po yun. And then for the installment naman kung magkano yung total amount ng item na na-purchase ko nung 2023 at ilan po yung puwedeng installment po dito, and makikita niyo po diyan, okey? And makikita niyo dito kung kailan niyo siya binayaran, ilang period niyo po siya, which is na-discuss ko nga po, 12 months ko po siyang binayaran. So, yun lang guys. I hope na nabigyan ko kayo ng idea kung magkano nga ba yung magiging late charges natin if ever na ilang months natin siyang hindi na mabayaran or hindi natin siya nabayaran. Sa next video, pag-uusapan naman natin kung ano ba yung mangyayari sa account natin and ano po ba yung ginagawa ni SpayLater sa atin kapag hindi natin nababayaran yung ating bill every due date po. Okay? So don't forget to subscribe my channel and click the notification bell para ma-update kayo sa ating mga video.